Dr. Pauline Sason, itinalagang bagong president ng Seroptimist International of Kalibo. Rotary Club of Metro Kalibo at Forbes Park, pinagtibay ang Sisterhood Agreement. 84 AKELCO MCOO officers sa AKELCO coverage area nanumpa na. Libreng immunization drive isinagawa sa Barangay Tigayon. LGU Tangalan, nagtanim na mahigit 1,000 nara seedlings. Community feeding program, isinagawa sa Tigayon Elementary School. Sanggol, isinilang sa loob ng ambulansya ng MDRMO New Washington. Aklan POO at MSWD Malay, nagsagawa ng orientasyon sa bagong Set 14 4-piece beneficiaries. World Class of Opportunities at Career and Skills Expo 2026, isasagawa sa Rojas City. Magandang hapon, Provincial Aklan. Sa mga Kalibukibol subscribers at mga aklanon sa buong mundo, ito ang Kalibukibol News. Sabay tayong napapanood sa Kalibukibol TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito ang mabalitang aming nakalap ngayong araw, August 18, 2026. Itinalaga si Dr. Pauline Sason bilang bagong president ng Seroptimist International of Kalibo, a Foundation Incorporated. Formal na pinamunuan ni Dr. Pauline Sason ang Seroptimist International of Kalibo, a Foundation Incorporated para sa Bayanium 2026 to 2028 matapos siyang maitalaga bilang bagong presidente. Idinaos ang installation of officers sa Marzon Convention Center na dinuluhan ng mga miyembro, panauhin, katuwang na organisasyon at mga leader ng komunidad. Si Dr. Sason ay isang veteranong kasapi ng Seroptimist International of Kalibo na may ilang dekada ng aktibong pakikilahok sa organisasyon. Bilang tagapagsulong ng karapatan ng kababaihan at pagpapaunlad ng komunidad, dala niya ang kanyang bagong tungkulin, ang matibay na pangako na ipagpapatuloy ang misyon ng Seroptimist International of Kalibo na bigyang kakayahan ang mga kababaihan at batang babae sa pamamagitan ng edukasyon, pagsasanay at suportang sosyo-ekonomiko. Binigyang pugay rin sa seremonya ang mahigit 4 na dekadang paglilingkod ng Seroptimist International of Kalibo sa lalawigan ng Aklan habang inilatag ang mga layunin at programa para sa susunod na 2 taon. Sa kanyang mensahe, hinikayat ni Dr. Pauline Sason ang mga miyembro na patuloy na maging inspirasyon at katuwang ng kababaihan at kabataan. As I begin this journey as your president, I do not measure success by the number of projects we accomplished or the awards we receive. Rather, I pray that at the end of these 2 years, we will be able to say, because of Seroptimist International of Kalibo, one more girl stayed in school. One more woman found the courage to dream again. One more mother discovered hope in the midst of struggle. One more family experienced a brighter future. If we can say those things with sincerity, then I will consider this presidency not only successful, but truly meaningful and a blessing. And so, as we begin this journey together, may we carry with us the spirit of nice life, nurturing leadership, serving intentionally, cultivating empowerment, enabling sustainability, living our values, inspiring generations, future-proofing our impact, and expanding our reach with compassion. Let this not simply be words we remember. Let them be the way we live our Seroptimist journey. And together, let us continue making Seroptimist International of Kalibo a beacon of hope,
compassion, opportunity for generations to come. May God bless each one of you, and may God continue to bless Soroptimist International of Kalibo, and may everything we do bring glory to God. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, layunin ng Soroptimist International of Kalibo na higit pang palakasin ang mga programa nito para sa kababaihan at mga batang babae at makatulong sa pagbuo ng mas makatarungan, matatag at napapanatiling komunidad. Inaasang magpapatuloy ang Soroptimist International of Kalibo sa pagbibigay ng serbisyo at oportunidad para sa mga kababaihan. Ako si Archie Brianes at ito ang Kalibo Cable News. Pinagtibay ng Rotary Club of Metro Kalibo at Forbes Park ang kanilang sisterhood agreement. Muling pinagtibay ng Rotary Club of Metro Kalibo at Rotary Club of Forbes Park ang kanilang matatag na ugnayan at pangako sa paglilingkod sa komunidad matapos formal na lagdaan ang renewal ng kanilang sisterhood agreement. Isinagawa ang seremonya kasabay ng 30th handover and induction ceremonies ng Rotary Club of Forbes Park sa Manila Polo Club sa Makati City. Lumagda sa Memorandum of Understanding sina Rotary Club of Forbes Park President Alexis Benjamin Zaragoza III at Rotary Club of Metro Kalibo President Leo Franklin Magno. Saksi sa malagang seremonya sina Past President Megs Lan at Past President Antonio Jacomino III. Ang renewal na kasunduan ay pagpapatuloy ng ilang taon ng matagumpay na pagtutulungan ng dalawang Rotary Club sa pagpapatupad ng mga programang direktang nakatutulong sa mga nangangailangang sektor ng komunidad. Kabilang sa kanilang mga naging pangunahing proyekto ang Project Walk na nagbibigay ng prosthetic legs at assistive devices upang matulungan ang mga taong may pisikal na kapansanan, dental missions na naghahatid ng libreng serbisyong dental at edukasyon tungkol sa oral health sa mga underserved communities at Operation Taghoy na tumutulong sa mga batang ipinanganak na may cleft lip at palate sa pamamagitan ng libreng surgical interventions. Sa pagpapatuloy ng kanilang partnership, layunin ng Rotary Club of Metro Kalibo at Rotary Club of Forbes Park na palawakin pa ang kanilang mga humanitarian projects at pagtutulungan upang mas maraming komunidad ang maabot ng kanilang serbisyo. Sa pamamagitan ng panibagong kasunduan, kapwa inaasahang patuloy na isusulong ng dalawang club ang kanilang layunin na create lasting impact sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos at makabuluhang paglilingkod. Archie Brianes, Kalibo Cable News. 84 Akelco MCOO officers sa Akelco coverage area nanumpa na. May detail sa balitan yan, si Jerome Rosales. Nanumpa na ang 18 na opisyal ng Member Consumer Owners Organization o MCOO mula sa 19 na munisipalidad na sakop ng Aklan Electric Cooperative o Akelco. Isinagawa ang oath-taking na ginanap sa 3rd quarterly meeting ng District Member Consumer Owners Organization sa bayan ng Lazo. Pinangunahan ni Aklan Vice Governor Dexter Calizo ang panunumpa bilang inducting officer at nagsisilbing panauhing pandangal sa nasabing pagtitipon. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Vice Governor Calizo ang kahalagahan ng aktibong pakikilahok ng mga MCOO sa mga usaping may direktang epekto sa kanilang mga komunidad. Hinimok din niya mga opisyal na patuloy na palakasin ang kanilang organisasyon, magbigay ng tamang impormasyon sa mga miyembro at maging katuwang ng Akelco sa pagtugon sa mga pangangailangan ng member consumer owners. Kabilang sa mga sakop ng Akelco coverage area ang 19 na munisipalidad, kabilang ang Pandan at Libertad. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Nakatanggap ng libreng bakuna ang mga bata sa sinagawang immunization drive sa Barangay Tigayon, Kalibo. Bilang bahagi ng kampanya para maprotektahan ang mga bata laban sa mga sakit na maaaring maiwasan sa pamamagitan ng bakuna at sapat na nutrisyon, isinagawa nitong Agosto 17 ang Free Vitamin A at Measles Rubella Immunization Drive sa Tigayon, Kalibo, Aklan. Pinangunahan ng programa ng Department of Health, LGU Kalibo, Rural Health Unit,
barangay health workers at Philippine Red Cross Aklan Chapter, katuwang ang Rotary Club of Metro Calibo sa pangunguna ni President Leo Franklin Magno. Target ng programa ang mga batang edad 6 na buwan hanggang 5 taong gulang na bibigyan ng vitamin A supplementation at measles rubella vaccination. Ayon sa mga health authorities, mahalaga ang measles rubella vaccination sa pag-iwas sa mga komplikasyon na dulot ng measles at rubella na kapwa nakakahawang sakit. Ang measles ay maaaring mauwi sa malubhang komplikasyon gaya ng pneumonia at encephalitis, habang ang rubella infection sa panahon ng pagbubuntis ay maaaring magdulot ng congenital defects sa sanggol. Samantala, ang vitamin A supplementation ay nakatutulong sa immune system ng mga bata at sa pag-iwas sa vitamin A deficiency na maaaring humantong sa problema sa paningin at iba pang komplikasyon sa kalusugan. Sa pamamagitan ng pagdadala ng serbisyong pangkalusugan sa mismong barangay, mas napapadali para sa mga magulang ang pagbabakuna at pagkuha ng kinakailangang health services para sa kanilang mga anak. Inihikayat ang mga magulang at guardian sa Calibo na dali ng kanilang mga kwalipikadong anak sa maitinalagang vaccination sites upang mabigyan ng kinakailangang bakuna at vitamin A supplementation bago matapos ang kampanya sa Agosto 28. Era Gibriones, Calibo Cable News. LGU Tangalan, nagtanim ng mahigit 1,000 nara seedlings. May dida sa balitang yan, si Julian Rosales. Matagumpay na nagsagawa ng tree planting activity ang lokal na pamahalaan ng Tangalan. Mahigit 1,000 punla ng nara ang itinanim sa lugar na nilahukan ng mga opisyal at kawani ng munisipyo sa pangunguna ni Mayor Jean Fuentes at Vice Mayor Gary Fuentes. Bahagi ito ng pagpapatupad ng lokal na ordinansa ng Tangalan na nag-aatas sa lokal na pamahalaan na magsagawa ng tree planting activity tuwing ikatlong Sabado ng Agosto bawat taon. Layunin ng programa na mapangalagaan ng kabundukan at mapalakas ang mga hakbang ng munisipyo para sa pangangalaga at proteksyon sa kalikasan. Jelena Rosales, Calibo Cable News. Naging matagumpay ang community feeding program na isinagawa sa Tigayon Elementary School. May detalye sa balitang yan, si Nika Batista. Matagumpay na isinagawa ang isang community feeding program para sa mga mag-aaral ng Tigayon Elementary School. Pinangunahan ito ng Committee on Health, katuwang ang Barangay Council, mga Barangay Health Worker at Barangay Nutrition Scholar. Layunin ng inisyatibong ito na isulong ang wastong nutrisyon, kamalayan sa kalusugan at pangkalahatang kapakanan ng mga bata at pamilya sa komunidad. Higit pa sa pagbibigay ng masustansyang pagkain, pinatitibay ng aktibidad na ito ang dedikasyon ng barangay sa pagbuo ng isang komunidad na mas malusog, may sapat na nutrisyon at mas matatag. Nika Bautista, Calibo Cable News. Sanggol, isinilang sa loob ng ambulansya ng MDRMO New Washington. May detalye sa balitang yan, si Julian Rosales. Isang buntis ang matagumpay na nanganak sa loob mismo ng ambulansya ng MDRRMO New Washington habang patungo sa hospital sa bayan ng Calibo. Matagumpay na nakapanganak ang isang buntis sa loob ng ambulansya ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng New Washington habang patungo sa hospital sa Calibo. Ayon sa impormasyon,
humingi na assistance ang pamilya ng buntis sa MDRRMO matapos makaranas ng true labor ang ina at kailangan ng maisugod sa hospital. Habang bumabiyahe, tuluyang isinilaw ng ina ang isang malusog na sanggol na babae sa tulong ng mga personal ng MDRRMO. Matapos ang panganganak, agad na itinuloy ng mga rescuers ang biyahe patungo sa hospital upang mabigyan ng kinakailangang medical na atensyon ang mag-ina. Samantala, umani naman ng papuri mula sa mga netizens ang MDRRMO New Washington dahil sa mabilis na pagtugon at pagtulong sa ligtas na panganganak ng ina. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Nakiisang Aklan Provincial Operations Office at Municipal Social Welfare and Development Office ng Malay sa sinagawang orientation para sa mga bagong set 14 4-piece beneficiaries. May details sa balitang yan, si Ray Machadosio. Isinailalim sa oryentasyon ang mga bagong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o PORPIS sa ilalim ng bagong Set 14 upang mas mapalalim ang kanilang kaalaman sa programa, mga alituntunin, responsibilidad at mga kondisyon na kanilang matupad. Pinangunahan ng mga municipal inks ang reorientation kung saan ipinaliwanag sa mga bagong benepisyaryo ang mahahalagang probisyon ng PORPIS. Nagbigay ng mensahe sa MSWDO Jeremy Prado at hinikayat ang mga bagong grantee na maging aktibong kalahok sa programa at samantalahin ang mga oportunidad na inilaan para sa kanilang mga pamilya. Binigyang diin din ni Prado na mahalagang gamitin ng mga benepisyaryo ang suporta ng programa bilang daan tungo sa mas maayos na kalagayan at kinabukasan ng kanilang mga anak at buong pamilya. Hinimok din ng mga opisyal ang mga bagong benepisyaryo na seryosohin ang kanilang mga obligasyon at tiyakin na nasusunod ang mga kondisyon ng programa upang lubos nilang mapakinabangan ang mga benepisyong inilaan ng PORPIS. Layunin ng oryentasyon na matiyak na malinaw sa bawat bagong grantee ang kanilang karapatan, responsibilidad at papel sa programa bilang katuwang ng pamahalaan sa pagsusulong ng kapakanan at pag-unlad ng kanilang pamilya. Ray Marchidosio, Kalibo Cable News. Magbubukas ng mas maraming oportunidad sa trabaho, negosyo at skills training para sa mga kapisnon ang World Cafe of Opportunities at Career and Skills Expo 2026 na gaganapin sa Agosto 21 sa Robinson, Roxas City. May detalye sa balitang yan, si Mary Ann Solis. Magbubukas ng maraming oportunidad sa mga kapisnon job seekers ang World Cafe of Opportunities at Career and Skills Expo 2026 na gaganapin sa August 21, 2026 sa Robinsons, Roxas City, Capiz. Ayon kay PESA Manager John Leo Marco Baldia, may 4 na pangunahing component ng Expo na kinabibilangan ng trabaho, negosyo, kabuhayan at one-stop shop. Sa job component, maaaring makahanap ng trabaho ang mga job seeker mula sa mga participating employers, habang nakatuon naman ang negosyo component sa mga benepisyaryo sa livelihood program ng DOLE. Samantala, magkakaroon ng short skills training para sa mga nais mag-upskill at reskill, habang sa one-stop shop ay maaaring makakuha ng serbisyo mula sa 8 national government agencies. Sa kasalukuyan, 19 na employers na ang kumpirmadong lalahok sa job fair, kung saan 14 ang local employers at 5 mula sa overseas. May suma total 19 na ka mga employers nga nag-confirm na mag-participate sa job fair, no? 14 sini are local employers, kag 5 ang mga overseas manpower agencies. Ini sila mag-offer sang suma total 8,813 ka mga vacancies, no, para sa 131 ka mga posisyon. That means, no, nga may 4,093 vacancies for local employment opportunities for 64 different positions, kag may 4,720 job orders for 67 different positions for overseas employment opportunities. Bukod dito, 17 exhibitors ang inaasahang lalahok sa aktibidad, kabilang ang 10 benepisyaryo ng DOLE, 6 na benepisyaryo ng DSWD, at pati na ang Capiz Rehabilitation Center. 8 national government agencies naman ang kabilang sa one-stop shop, kabilang ang DOLE, DTI, PSA, NBI, PhilHealth at OWA.
Ayon naman kay TESDA Acting Provincial Director Dr. Ariel Reconet Villanueva, bibigyang halaga rin sa Expo ang mga TESDA accredited schools at training institutions sa lalawigan. Kagkaupod man sini ang ginahambal na gid ni Sir John nga para sa akon bilang acting provincial director, tama gid ka importante amo ang pagpakilala sa mga eskwelahan sa TESDA sa mga pumuluyo. Matuod ang TESDA na kabaton sa sunod sa amon nga pinalangga ang sekretary pinakamataas nga budget sa TESDA in its history sa sining nga tuig. Pero ang kamatuoran ina siya nga pundo kulang gihapon sa kinahanglanon sa bilog nga Pilipinas. Ano pa, ang aton mga eskwelahan hindi asa nga sigurado matagaan sila tungod kay limitadong aton nga budget. So gusto naton sila nga makilala, agod nga ang mga interesado nga mag-avail sa mga trainings, especially ang mga area-based kag demand-driven nga trainings o kung ato ang mga trainings nga kinahanglanon sa abroad, pwede ninyo ma-avail. Pero pwede nyo ma-avail, syempre, nahambalan ni Sir John nga may bayad. Bahagi rin ng programa ang training evaluation ng TESDA at pagpapakilala ng TESDA Skill Passport. Nagsimula ang Career Expo Initiative noong 2019 bilang bahagi ng pagdiriwang ng International Youth Day kung saan nakipagtulungan sa kanila ang TESDA para sa pagdiriwang ng National TechVoc Day. Mula dito sa probinsya ng Capiz, Mary Ann Solis, Kalibo Cable News. At yan ang mabalitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito sa Richie Briones at ito ang Kalibo Cable News.